Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Macatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Pag-aresto ng NBI sa dating broadcaster na si Jay Sonza, pinuri ng Malacanang. Buwelta naman ang abogado ni Sonza, bakit walang piyansa ang kaso? Heto naman ang viral. Ang mga customer na yan nagwala sa fast food restaurant. Ano kaya ang dahilan ng kanilang pag-ieskandalo? Sa News 5 Visayas, jeep at multicab nagsalpukan sa intersection. Mga ralista at mga pulis nagkagirian ngayong araw ng paggawa. Ilang pulis sugatan. Sa sports naman, volleyball stars nagsama-sama sa All-Star Showcase sa Candon, Ilocos Sur. Mga magkaribal noon, magkakampi na ngayon. Eto na nga. Mateo Gudicelli, kapatid dokumentarista na. Ano kaya ang istoryang ihahatid niya? Nanduro at naghagis ng mga gamit ang dalawang customer sa isang fast food restaurant sa Pampanga. Ang ugat daw niya nang hindi agad na ibigay ang refund. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Makikitang may kausap na lalaki ang manager na yan ng isang fast food chain sa kuha ng CCTV na ito. Maya-maya, lumapit din ang kasamang babae ng lalaki. Hindi rinig sa video pero kapansin-pansin na may hinihingi ang babae sa manager. Napag-alamang customer pala ng kainan ng dalawa. Lumapit na ang ibang crew pero tuloy lang sila sa pakikipagtalo sa manager. Ilang saglit pa, dito na tila nagwala ang lalaki habang ang kasamang babae dinuro ang isang crew na sinubukang umawat. Lumapit ulit ang lalaki at tinulak ang lagayan ng mga kutsara tinidor. Maging ang babae, tinabig din ang mga gamit sa counter. Kitang tinamaan pa ang manager. Maging ang cash register, hindi pinatawad ng babae sa sobrang galit. Inawat na ng lalaki ang babae at hinila ito palayo. Pero humabol pa ito ng paghagis ng baso sa mga crew bago tuluyang lumabas ng kainan. Pinuntahan namin ang branch ng fast food chain kung saan umano nangyari ang viral video. At natunto namin yan malapit sa isang gasolinahan dito sa NLEX northbound sa bahagi ng Mexico, Pampanga. Tumangging humarap sa kamera ang mga tauhan ng kainan pero kinumpirma nila ang insidenteng nakunan sa viral video. Kwento ng isang staff, humingi ng refund ang babae sa video. Ang problema, sa e-wallet nagbayad ang customer kaya aabutin ng 3 to 5 business days bago maibalik. Yun nga lang, nais daw ng mga customer na gawing cash na lang ang refund, bagay na hindi pinayagan ng manager dahil labag daw sa kanilang polisiya. Sa polisiya ng nasabing restaurant sa payment method gaya ng credit card, debit card o e-wallet din dapat ng mga customer idaraan ang refund. Agad daw nila itong prinoproseso pero maaring matagalan ang refund depende sa payment provider. Balak ngayon ng management na magsampa ng reklamo laban sa babaeng customer na napag-alamang doktor umano. Damay rin sa asunto ang kasama niyang lalaki. Natunto namin sa Olongapo ang klinik ng doktora sa isang private hospital pero wala raw umano ito doon. Tumanggi rin magbigay ng pahayag ang pamunuan ng ospital sa kinasangkutang eskandalo ng doktora. Bukas ang tanggapan at mga linya ng komunikasyon ng News 5 para sa kanilang panig. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mukhang wala ng preno ang nakaambang taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Problemado pa ang mga taxi driver dahil maaantala ang pamimigay ng ayuda para sa kanila. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, bakit daw di matutuloy itong bigayan nga ng ayuda bukas?
Nako Cheryl, dobleng kalbaryo nga ang kakaharapin ng mga kapatid nating tsuper. Dahil bukod sa hindi na nga matutuloy itong pamimigay sana ng ayuda bukas, magtataas pa ng presyo ng langis sa susunod na linggo. Tuloy na ang pagtataas ng presyo ng langis sa susunod na linggo. Ayon sa mga source ng News 5, mula sa industriya, posibleng tumaas ng piso hanggang 2 piso ang kada litro ng diesel. 2 hanggang 3 piso naman ang pwedeng itaas ng presyo ng gasolina. Nananatiling mataas ang presyo ng langis sa world market dahil sa patuloy na pagbalandra ng mga barko ng Estados Unidos sa Strait of Hormuz. Bad timing naman para sa maraming taxi driver dahil hindi muna itutuloy ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang muling pamimigay ng 5,000 pisong fuel subsidy para sa daan-daan pang tsuper na hindi nakakuha nitong nakaraang linggo. Ayon sa LTFRB, kailangan daw kasing ayusin ang sistema ng pamimigay para maiwasan ang anumang aberya. Wala pang bagong schedule na inilalabas ang LTFRB. Ang taxi driver na si Mario, ready na sana ang mga papeles. Nakahanda na rin siyang pumila sa labas ng opisina ng LTFRB bukas sa madaling araw. Kaya dismayado siya na na-delay ang bigayan ng ayuda. Maaga akong gagrahe para nga lang dun. Kasi kailangan mag-enrollment ng mga bata eh. Saka, Gaano ka-importante sa inyo yung yung 5,000 na yun? napaka-importante ang daki na naabaw namin sa gas. Grabe. Yung kita na namin napupunta pa ron eh. Mag-enrollment kayo, kailangan mabawi-bawi man lang. Matapos naman ang aberya, nadulot na magulong listahan ng mga benepisyaryo sa hanay ng mga TNVS driver. Inutusan ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang mga transport network company at mga motorcycle taxi platform providers na itigil muna ang onboarding o yung pagtanggap ng mga bagong driver. Lumampas na raw kasi sa itinakdang limit ang bilang ng mga driver at rider ng ilang mga kumpanya na nagresulta sa pagkakaroon ng mga tempo driver. Wala pang tugon dito ang mga kumpanya. Cheryl, kanina lamang ay may mahabang pila ng mga sakyan dito sa mga gasoline station na kinatatayuan ko. Pero sa Lunes, siguradong mas maraming magpapakarga na kung matutuloy talaga itong pagtataas ng presyo ng langis sa Martes. Abangan natin sa Lunes yung mga final numbers mula sa DOE kung magkano talaga itataas ng pump prices natin. Cheryl. Gerard, sinabi ni US President Donald Trump na baka kailangang muling simulan ang gyera kontra sa Iran. So ano kaya yung magiging epekto nito sa presyo ng petrolyo? Alam mo Cheryl, sabi ng mga analis na nakausap natin, medyo mahirap makita kung ano talaga yung direksyon ng presyohan ng langis ngayon sa international market. Dahil malinaw naman na kapag may sinasabi itong si US President Donald Trump, talagang gumagalaw yung presyo ng langis. Yun nga lang, kapag nagbabanta ito, hindi naman daw nito tinutuloy. At yun nga, tingnan natin sa mga susunod na linggo, susunod na araw, kung ano ang magiging development sa pagitan ng US at Iran. Cheryl. But so far, kumusta yung supply ng langis natin? Cheryl, wala pa tayo ng mga eksaktong numbers mula sa Department of Energy pero sinabi ng ahensya na nitong linggong ito ay dumating na yung mga orders ito na diesel mula sa ibang bansa. Mahigit 1 million barrels ito at tatagal din ito ng ilang araw. Makakadagdag din ito ng ilang araw sa ating reserba. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Sa ibang balita naman, handa raw humarap sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte sakaling mag-convene agad ang Senado bilang impeachment court. Pero ayon sa kampo ng bise, hindi palaging dadalo sa paglilitis si VP Sara. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sakaling matuloy ang botohan ng Kamara sa May 11 at kung tuluyan ngang ma-impeach si Vice President Sara Duterte, posibleng sa May 13 mag-convene na ang impeachment court. Ang kampo ni VP Sara, ready na raw. Ayon nga kay Attorney Michael Poa, handa ring humarap ang bise sa kanyang impeachment trial pero hindi raw sa lahat ng araw ng paglilitis. So titingnan lang po natin kung saan kinakailangan mag-attend o kung merong incident sa isang hearing na kung saan kailangan talaga nandun ng Vice Presidente, doon lang naman po kinakailangan na pumunta ng Vice Presidente in person sa trial. Bagamat anticipated na raw nila ang lahat ng posibilidad sa pag-usad ng impeachment sa Senado, umaasa pa rin daw ang kampo ni VP Sara na kakatigan ng mga kongresista ang kanilang pagtutol sa impeachment proceedings kapag nagbotohan sa plenaryo sa Kamara. Siyempre, trabaho namin bilang mga abogado to prepare and to anticipate any possibility. So kung sakali man na talagang may akyat to at may transmit sa Senado at talagang mag-convene agad ang impeachment court,
handa naman po tayo doon dahil yan ang isang bagay na talagang pinaghandaan na rin natin kahit last year pa. Pero ang posisyong yan ng kampo ng bise, kini-question ngayon ng ilang miyembro ng House Justice Committee. Because they went into the Supreme Court questioning our proceedings, making the Senate a respondent. Parang nakakatawa ho yun na paglapag ho ng Senate impeachment trial, magpapakita ho sila doon habang hindi ho nila binibitawan yung po nga kanilang Supreme Court petition laban sa proceedings itself. Kaya giit ni House Justice Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, pumili lang ang kampo ni VP Sara, questionin ang impeachment proceedings o umattend sa trial. You cannot question the entirety of the proceedings tapos sa dulo bigla kayo magpapakita. Ano talaga yon? I think it is a bad faith legal defense for the Vice President. Parang linuloko natin yung mga tao pagka ganun ho yung magiging posisyon po natin. Nanindigan din siya na kahit pa isa lang ang tumayo sa 3 pinakamalakas na grounds ng impeachment, sapat na ito para makonvict ang bise sa Senado. The 3 grounds, confidential funds misuse, unexplained wealth, and threats against the President, tingin ko tatayo po yun kahit tanggalin mo yung iba pang dalawa. All of them will stand on their own to convict the Vice President. Dagdag pa ni Ridon sa kanilang party list coalition na nasa 60 members, nasa higit kalahati ang tingin niyang susuporta o bobotong ma-impeach si VP Sara. Sa partido lakas naman na may higit 80 miyembro, ayon kay Deputy Speaker Janet Garin, ay more than 2/3 ang nakikita niyang boboto para rito. It's a moving numbers. 2/3 ang boboto, 1/3 ang merong mga not because of the basis, pero yung mga circumstansya ng kanya-kanyang distrito. Sa ngayon, binabalangkas na yung articles of impeachment. Inaasahang ngayong Lunes, May 4 ay aaprubahan na ang committee report bago ito i-transmit sa plenaryo. Ayon kay House Justice Chairperson Jervy Luistro, kung ma-impeach na si VP Sara sa plenaryo, doon palang ia-anunsyo kung sino ang mga inelect na prosecutors. Pero kung sina Congressman Ridon at Manila 3rd District Representative Joel Chua ang tatanungin, nakahanda naman na daw sila sakaling alokin maging prosecutor. Matatandaang si Chua ay bahagi rin ng naunang prosecution panel noong 19th Congress. Siya rin ang chairperson ng House Committee on Good Government na nag-imbestiga sa confidential funds ni VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kalaboso ang dating mamamahayag na si Jay Sonza. Kaugnayan ng umano'y pagpapakalat niya ng peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang kampo ni Sonza kinwestiyon kung bakit walang piyansa ang kaso gayong hindi naman daw ito ganun kabigat. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dumiretso ang mga operatiba ng NBI sa mismong bahay sa Quezon City ng dating mamamahayag at kilalang Duterte supporter na si Jay Sonza. Inihain sa kanya ang warrant of arrest na inilabas ng Pasay Regional Trial Court para sa kasong unlawful use of means of publication and unlawful utterance na nakapaloob sa Article 154 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Nag-ugat yan sa pagpapakalat umano ni Sonza ng peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. Base sa warrant of arrest ni Sonza, not bailable o walang piyansa ang kaso, bagay naman na kwinestyon ng kampo ni Sonza. 2 raw kasi ang kaso ni Sonza, isang cyber libel at isang violation ng Revised Penal Code Article 154 na siyang laman ng arrest warrant. Actually, yung kaso expected nito but hindi naman expected na may arrest warrant siya today. But yung na-issuean ng warrant, yung unlawful publication, very minimal na kaso lang yan. I think nasa mga 6 months imprisonment lang yan. So, mali yung nakalagay, ang problema, mali ang nakalagay sa warrant of arrest. Kaya tingin nila, may pagkakamali ang korte. We believe, our team believe na may pagkakamali sa court. Bakit nag-issue sila ng warrant of arrest na itong kaso na ito, bail is not required. Bail is not required is different from a non-bailable offense. Isa pang pinutakte ng kampo ng dating mamamahayag ang basehan ng reklamo at ang role ng NBI sa pagpa-file nito. Ang reason nila is may mga fake publication daw about the health of the president.
So yun ang in-issue ko doon, sinight ko na argument sa preliminary investigation, bakit ang NBI ang nag-file. Una, ang NBI wala namang personal knowledge about that publication. Second, the NBI is not the offended party. Bakit din daw sa NBI Pasay isinampa ang kaso? Kung ang offended party aniya ay presidente, bakit hindi sa Maynila dahil nandun ang Malacanang? Wala pang sagot ang korte riyan. Pero sa panayam ng One Balita Pilipinas ng 1PH, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na ginawa lang nila ang mandato nila batay sa utos ng korte. Malaya raw naman ang kampo ni Sonza na i-question ito sa korte. Kini-question ng kampo niya ang warrant at sinasabing minimal offense lamang po ito, Director Matibag. Ano po ang basihan ng NBI para sabing hindi ito simpleng minimal offense kundi isang mabigat na kaso? Kami naman po ay umaksyon lamang batay po sa mandatong ibinigay po ng Regional Trial Court ng Pasay. Ang nangyari lang nga po dito nung siya na-aresto, holiday po today, tapos Sabado at Linggo. At ang korte po ay sa Lunes, magre-return po kami ng warrant of service sa korte. Samantala, pinuri naman ng Presidential Communications Office ang mabilis na aksyon ng NBI. Patunay lang anila ito na hindi palalampasin ng administrasyon ang mga nagkakalat ng peking impormasyon. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa DOJ para imbestigahan at panagutin ang iba pang sangkot sa fake news. Sa ngayon, hawak ng NBI Pasay si Sonza. Nagbabalitang mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nakaligtas mula sa malapitang pamamaril ng kanyang katrabaong isang lalaki sa San Tomas, Batangas. Nagalit daw ang suspect dahil sa pangchichismis sa kanya ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Inaresto ng mga pulis ang 33 anyos na si alias Gilbert sa Barangay Bartolome sa lungsod ng Santo Tomas, Batangas. Suspect siya sa malapitang pamamaril sa katrabaho niyang si Joseph. Itinuro pa ni Gilbert sa mga pulis kung saan niya itinago ang baril na ginamit sa krimen. Nakita ito sa bakanting lote malapit sa kanyang bahay. Kwento ng biktima, kinompronta raw siya ni Gilbert habang nagtatrabaho sila sa paggawaan ng aluminum glass. Galit na galit daw ito at pinaratangan siyang nagkakalat ng chismis. Nagkalat daw ako ng chismis na ganoon pero wala naman akong sinasabing ganoon. Parang gumawa siya ng kwento na may sinabi akong ganyan sa tao, pero wala naman ho. Di napamura ako sa kanya. Sabi ko, tarantado ka pala eh. Sabi niya sa akin, tarantado ko, hintayin mo ako dyan. Matagal na raw ang alitan nila dahil sa chismis. Dati na raw nila itong niresolba at pinag-usapan. Pero tila naipon daw ang galit ni Gilbert, kaya bumalik ito na may dalang baril at malapitang tinutukan si Joseph. Nakakita ko kung bato, binato ko siya para matakot siya. Ay noong pagbato ko, pinutok niya. Isang improvised gun ang gamit ni Gilbert na kung tawagin ng mga pulis ay teka-teka. Maswerte ito, nakailag at hindi tinamaan. Kung kaya't ito po kasing baril ng ating suspect ay improvised, kaya't hindi agad siya nakapag-reload, napigilan siya ngayon at tumakas. Nang tanungin namin ang biktima, hindi niya masabi kung ano ba ang chismis na sobrang ikinagalit ng suspect pero nang usisain ng pulis. Sinisiraan siya na di umano ay gumagamit siya ng illegal drugs. Ngayong arestado na si Gilbert, tila ayaw naman na raw ni Joseph na makulong ito. Maaari raw nilang pag-usapan na lang ulit ang nangyari. Kung sakaling tinamaan din daw siya ng bala, kaya raw niya itong tiisin at patawarin pa rin ng suspect. Sabi pa niya, ang awa niya sa katrabaho ay totoo at hindi chismis. Nung kausap ko yung police, yun ay mabait naman ng tao. Yan yung lang siguro sa daming problema. Kaya na nakaisip ng gayon. Pero sabi ng mga pulis, korte na ang bahalang magdesisyon. Tuloy pa rin daw ang mga reklamo laban sa suspect na attempted homicide at illegal possession of firearms. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Patay sa pamamaril ang isang DepEd District Supervisor sa Zamboanga, Sibugay. Habang sa Maguindanao del Sur, patay rin ang isang lalaki matapos tambangan ng riding in tandem. Ania sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Sa kuha ng CCTV sa kalsadang ito sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur, makikita ang humintong riding in tandem. Ang backride, kita ang sunod-sunod na pagpapaputok ng baril. Pagkatapos, dali-dali silang tumakas.
Hindi na nahagip sa video pero pinagbabaril nila ang 21 anyos na lalaki. Isinugod siya sa ospital pero idiniklara ring dead on arrival. Sugatan naman ang 3 kasama ng biktima na kasalukuyang nagpapagaling. Na-recover ang basyo ng mga balas sa crime scene. Isa sa ilalim ito sa ballistic examination. Patuloy pa ang investigasyon para matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng mga suspect. Sa Sultan Kudarat naman, makikita ang mga lalaking sumagip sa tricycle na ito. Pinagbabaril ang lalaking yan habang nakikipag-inuman pasado alas 7 kagabi. Ayon sa investigasyon, 2 armadong lalaki na sakay ng motorsiklo ang nasa likod ng krimen. Agad namang isinugod sa ospital ang biktima at kasalukuyang nagpapagaling. Patuloy rin ang investigasyon sa motibo ng pagpatay. Sa sitio Gikam ng Zamboanga, Sibugay, sumalampak sa kalsada ang isang district supervisor ng DepEd matapos pagbabarilin. Sinubukan pa siyang lapatan ng paunang Lunas pero namatay pa rin siya kalaunan. Kinilala siyang si Ray Kamaingking o mas kilala bilang Sir Ray. Ayon sa pulisya, pinagbabaril ng mga salari na sakay ng motor ang naglalakad noong biktima. Nakatakas ang mga suspect. Sa ngayon, patuloy rin ang investigasyon sa naging krimen at motibo sa likod nito. Nakarating na rin sa DepEd Zamboanga ang nangyari kay Sir Ray. Nagpaabot sila ng pakikiramay sa naulilang pamilya ng pinaslang na district supervisor. Nananawagan ang DepEd ng agarang pagsisiyasat para makamit ang hustisya. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Ilang beses nagkainitan at nagkagirian na ang mga pulis at mga nagprotesta ngayong Labor Day. Nasa pulpa sa video ang panunutok ng isang rallyista o panununtok ng isang rallyista. Live mula sa Mindiola sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez-Mon. Tuloy-tuloy pa ba ang protesta dyan? Alam mo, Cheryl, kahit pasado alas 5 ng hapon kanina, may humabol pa na ilang grupo na nagsagawa ng kilos protesta dito sa may bahagi naman ng Recto Avenue. Bagamat nakaalis na sila sa mga oras na ito, hindi pa rin tinatanggal yung mga barikada ng PNP dito sa lugar. Paano ba naman? Ilang beses nga kasi nagkatensyon sa pagitan ng mga rallyista at ng pulisya sa mga ikinasang kilos protesta ngayong Labor Day. Ang masaklap pa rito, hindi bababa sa 3 pulis sa mga nasugatan at may nahablutan pa sa kanila ng cellphone. Tanghaling tapat ng sumugod ng mga rallyista patungong US Embassy sa Maynila. Isang pulis ang nagtangka makipag-usap at pinipigilan sila pero wala siyang nagawa kaya naghanap siya ng backup. Dito na naharang ang mga rallyista sa bahagi ng Calao Avenue. Pero sa gitna ng pamimilit na makalagpas sa human barricade na ginawa ng PNP, biglang sinuntok ng isang rallyistang nakatakipang muka ang isang pulis. Dito na nagkatulakan. Ginagamit mo nung sila ngayon. Meron din daw hinampas ng mga kawayan at kinalmot kaya hindi bababa sa 3 pulis ang nasugatan at agad nilapatan ng lunas. Git ng mga rallyista, tila may pinoprotektahan daw kasi ang mga pulis. Hinayaan lang nila ang mapayapang pagmarcha ng mga kababayan natin at magprograma sa harap ng embassy. Wala sana yung konfrontasyon na nakita natin kanina. Pero ayon sa mga pulis, hinarang sila dahil walang permit ang grupo at hindi rin Freedom Park para sa rally ang kahabaan ng Calao Avenue. Sa kabila nito, tuloy ang protesta. Bukod sa mga karapatan ng mga manggagawa, pinapanawagan din nilang matigil ang gulo sa Middle East. Kaya sinira at sinunog nilang effigy na tinawag na Trio Delubio kung saan nire-representa sina Pangulong Bongbong Marcos, US President Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Agad nag-standby ng fire hose ang Bureau of Fire Protection. Yun nga lang, aksidente ang nabuksan kaya may nabasang mga rallyista. Ang ending, may panibagong tensyon. May nagwala at pinagbabato ng plastic na bote ang mga pulis. Paliwanag naman ng mga pulis, standby lang po yun in case na lumaki na hindi na makontrol, talaga pong bubuhusan na po namin. Pag mayroon pong debris na pumunta sa Luneta Park, masusunog po ang Luneta Park. Kung akala nyo tapos na ang gulo, muli ulit
Nagpang-abot ang grupo ng mga ralista at isang nakasibilyang pulis na nagmo-monitor lang sa lugar. Ang issue naman, hinablot ng isang ralista ang cellphone ng pulis na nagvi-video. Yung pulis po natin nandito, peacefully nag-document, hinablot po. So ganyan po ba ang malayang pamamahayag, may kasamang pagnanakaw? At galit po tayo sa magnanakaw, tayo rin mismo nagnanakaw. Depensa ng mga ralista, lahat na lang sinisi sa kanila. Kasinungalingan yan. Kasi lagi na lang pag mayroon kaming pagkilos, lagi na lang kami pinagbibintangan kung ano-ano. Kaya mayroong nanakaw, mayroong kinuha, kaya may sumuntok. Pero pangunahin sila ang namamalo. Sila ang pangunahing nanggugulo sa amin. Bago ang may init na tagpo, maagang nagtipon sa Welcome Rotonda at Espanya Boulevard ang mas malaking grupo ng mga nagkilos protesta ngayong araw ng paggawa. Nagmarcha sila mula Espanya patungong Moraita hanggang sa naharang na sa may rekto. Takot na takot ang Malacanang na mapakinggan ang makatarungan kahilingan ng mga manggagawa sapagkat totoong ni minsan na hindi sila nagdagdag sa sahod ng mga manggagawa Pilipino mula nang maluklok pa si BBM. Bukod sa hanay ng mga pulis, naglalaki ang container van at may mga barbed wire pa ang hinarang sa iba't ibang strategic points sa palibot ng Malacanang. Sabi ng NCRPO, hindi na ito bago kapag may inaasahang kaliwat ka ng rally. Iniiwasan lang din nila na maulit yung naging sakitan noong nakaraang taon. Panawagan ng mga labor group, bukod sa 200 pisong dagdag sa minimum wage across the board, mas mainam daw kung gawing 1,200 ang arawang sahod ng mga manggagawa. Tandaan natin na hindi naman nakukuha ng mga manggagawa ang pinakamataas na minimum. Malaki ng bawas pag dumating sa kanya, kaya halos nangangalahati. Sigaw din nila ang pagtigil sa kontraktualisasyon at alisin ng income tax para sa mga middle class earners. Cheryl, sa kabuuan nakatanggap daw ang Department of Labor and Employment ng halos 16 na wage hike petitions. At dumadaan pa daw ito sa review ng wage board kaya hindi rin agad na iimplementa. Ang wage order kasi karaniwan daw lumalabas sa loob ng 12 buwan o halos isang taon. Kaya sa Hulyo, inaasahan daw ang paglabas naman ng desisyon para sa wage hike petition dito sa NCR. Samantala, mananatili pa rin daw muna itong mga barikadang isinet up ng pulisya sa palibot, sa mga strategic points sa paligid at palibot nitong Malacanang ngayong araw. Cheryl. Mon, paano humupa yung sunod-sunod na girian dyan? Wala bang inaresto? Actually, Cheryl, kusa naman na umalis peacefully itong mga rallyista o mga nagsagawa ng kilos protesta sa iba't ibang mga areas na kanilang ginawa ng rally. Habang sa tanong naman kung may inaresto, actually wala. Walang inaresto sa hanay ng mga nag-rally kanina kahit may nagsunog ng effigy at kahit meron ngang hinablutan ng cellphone at may nanakit. Ang sinasabi kasi ng PNP, maximum tolerance pa rin ang kanilang pinatutupad kahit nasasakta na sila, hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa mga pananalita. Pero yung nakita sa video na nanuntok ng pulis patuloy na tinutugis ngayon ng pulisya dahil napag-alaman na siya rin pala yung nanghablot naman ng cellphone dun sa pulis na nagve-video. Nakatakda rin daw magsampa ng kaso ng pulisya ng mga kaso o reklamo na theft, meron din daw or robbery at saka pananakit or physical injuries maging arson sa nangyaring pagsusunog ng effigy doon sa May Calao Avenue. Cheryl. May impormasyon na ba kung ilan lahat yung nasaktan sa nangyaring girian nga dyan sa gitna ng protesta? Sa hanay ng pulisya, Cheryl, ang sabi nila, hindi raw bababa sa 3 yung total ng mga nasugatan kasi meron daw doon mga hinampas ng kawayan at ilan naman ay hindi naman nagtamo ng anumang pasa at saka sugat technically. Habang sa hanay naman ng mga ralista, wala pa silang inilalabas na bilang kung meron din bang nasaktan sa kanila sa nangyaring kilos protesta ngayong araw ng paggawa. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Nakakuha ng impormasyon ng Department of Foreign Affairs na nasa Paris ngayon ang puganteng si Zaldico. Pero hindi pa makumpirma kung meron ngang nag-apply ng asylum ang dating kongresista. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Nasaan na nga ba si Zaldico? Yan ang tanong ng lahat ngayon. Bagamat wala pa raw official na impormasyon ayon kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, isang reliable diplomatic source ang nagsabi na nasa Paris, France si Ko. The information that he's in Paris came from a highly regarded diplomatic source.
which I cannot reveal because that is said to us in confidence. Kinukumpirma pa raw yan ng ating embahada. Dagdag pa ni Secretary Lazaro, kinansela na ng DFA ang diplomatic at regular passport ni Ko matapos itong ipag-utos ang Sandigan Bayan. Pero may isa pa raw hawak na expired na regular Philippine passport si Ko. Yan daw ang posibleng ginamit ng dating kongresista kaya siya naharang sa border ng Germany at na-detain sa Czech Republic. Kung usapin naman ang umano'y asylum, wala pa raw impormasyon dyan. Sensitibo raw kasi ang usaping ito sa Europa. Mahigpit din ang confidentiality rules doon alinsunod sa kanilang batas. Kahit nga si Pangulong Bongbong Marcos, walang nakuhang impormasyon na makausap niya si French Ambassador Marie Fontanelle. Ayon sa palasyo, tinanong ni Pangulong Marcos si Fontanelle kung bakit hiniling ng France sa Czech Republic na palayain si Ko. Pero walang nakuhang sagot ang Pangulo. Ayon sa French Ambassador, hindi siya maaaring magbigay ng impormasyong hindi siya otorisadong ibigay. Bagamat dismayado, iginagalang daw ni Pangulong Marcos ang proseso ng France at Czech Republic. E paano ba napunta si Ko sa Paris, France? Ayon sa international law expert na si Atty. Robel Bagares, sa panayam nito sa programang The Big Story ng One News, sa ilalim ng asylum system ng European Union o EU, may tinatawag na Dublin III Regulation. Sa ilalim nito, maaaring hilingin ng isang EU member state mula sa isa pang EU member state ang responsibilidad para suriin ang asylum application ng isang tao. Sa kaso ni Ko, posibleng ngang nag-apply siya ng asylum sa France. We have Dublin III regulation stating that if you're going to apply for an asylum, if you're going to file a petition for asylum, you need to do that in your country of first entry. That is why he was sent to France. Pero walang kumpirmasyon kung hinilingan ng France sa palayain ng Czech authorities si Ko at hindi kung may asylum request nga sa France si Ko. Sakali namang mag-grant ang asylum at kilalaning refugee si Ko, mawawalan ng visa ang Interpol Red Notice laban sa kanya. Hanggang ngayon, nakabinbin pa rin ang Interpol Red Notice request ng Pilipinas laban kay Ko. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Weather update tayo mga kapatid sa mga bibiyahe ngayong Labor Day weekend. Ugaliin pa rin po natin ang magdala ng tubig at maghanda. At mag-ingat po tayo sa matinding init at alinsangan ng panahon dahil po yan sa patuloy ng umiiral na easterlies na nakaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Meron lang tayo mga posibleng pag-ulan at thunderstorms sa ilang bahagi ng Mindanao, dulot ng tinatawag nating easterly wave at maging sa area ng Palawan. Pero ang natitirang bahagi nating bansa at kung wala rin po tayong pag-ulan, ang malaking bahagi po nating bansa ay makararanas pa rin po ng matinding init at alinsangan ng panahon. Ngayong araw na ito, pinakamataas nating heat index na naitala ay pumalo po sa hanggang 43 degrees Celsius. Diyan po sa may area ng Pangasinan, sa may Dagupan City, umabot naman sa hanggang 42 degrees Celsius yung ating heat index. Diyan po sa mga areas ng La Union, Zambales, Iloilo, kasama na po dyan ang Olonga po. Ito po mga areas na yan ay mga beach po kaya sa mga pumupunta ng dagat or magpabakasyon, ugaliin po natin mag-sunblock at umiwas po tayo sa direktang init ng araw. Huwag rin natin kalimutan yung ating mga shades at yung ating mga sombrero, lalong-lalo na kapag maglalakad tayo sa dalampasigan. Bukas naman yung ating pinakamatataas na heat index ay posible pong umabot sa hanggang 44 degrees Celsius muli. Diyan po sa may Ilocos region, sa may Pangasinan, ganun din po sa La Union na nasa 43 degrees Celsius yung ating heat index. Sa Cagayan naman, sa Kapatagan dyan sa Tuguegarao City, nasa 43 degrees Celsius din yung ating inaasahang init o ating alinsangan. Samantalang sa may Ilocos Norte, Iloilo, umaabot naman sa hanggang 42 degrees Celsius yung ating init at alinsangan. Again, ito pong mga heat index na ito ay nasa danger level o mapanganib na level na heat index. So doble ingat po tayo mga kapatid. Sa Metro Manila, magpapatuloy din po ang mainit at maalinsangang panahon ngayong Labor Day weekend. Sa buong weekend na po yan hanggang sa susunod na linggo, yung ating heat index ay naglalaro po sa 38 hanggang 40 degrees Celsius. Kaya yung mga nagstay naman dito sa Manila o yung may mga lakad, ugaliin pa rin po natin ang magdala at pagbaon ng tubig at umiwas din po tayo sa direktang init ng araw. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Biyernes. Magkakaalaman na kung sino ang susunod na magsusuot ng corona bilang Miss Universe Philippines. Abangan po natin ang Coronation Night bukas ng gabi sa 1PH with encore telecast sa Linggo, 9 a.m. dito sa TV5. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori.
puspusa na ang paghahanda at hard at work na ang 50 delegates dahil grand coronation na ng Miss Universe Philippines 2026. Bukas sa Mall of Asia Arena. Ang ilan sa kanila hindi maiwasang masenti dahil culmination na nga ng kanilang 3-month journey. I feel like we've gotten the closest. So it really has been all about enjoying every single moment. Asahan na raw ang mas bongga at hitik sa pasabog ang Miss Universe Philippines this year. All is set para sa Grand Coronation Night ng Miss Universe Philippines at napakalaki nga na magiging papel ng mga fans para matukoy kung sino ang susunod na representative ng bansa sa Miss Universe. Kwento ni MUPH Executive Vice President Voltaire Tayag, from 20 semi-finalists noon, dinagdagan pa nila ng 10 na choices mula sa fans. Adding another 10 so that it balances out the voting and also the judges. But we have 10 that are from Maya, 10 that are from the judges, 5 wild cards from the organization, and we have 5 branded awards. Hosted by drag queen Marina Summers and with a special performance by BGYO, abangan ang ingranding coronation night ng Miss Universe Philippines. Mapapanood bukas ng live at 7 p.m. sa 1PH at kinabukasan at 9 a.m. sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, sa Pulsa Video ang bangga ng jeep at multicab sa intersection sa Cebu City. Lalaking nakasabit sa multicab napatalon. Content creator at streamer, pinagsusuntok at tinangkapang pagsamantalahan sa loob ng kanyang bahay. At pinay tennis ace Alex Hiala back to training sa Rafa Nadal Academy para sa pagsabak niya sa Italian Open. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Beating the red light ang isang multicab sa Cebu City at ang resulta, banggaan sa intersection na nasa pool sa CCTV. Nasa frontlining balita si Jan Aroa ng News 5 Visayas. Sa kuha ng CCTV na ito sa isang intersection sa Cebu City, makikita ang dilaw na jeep. Dumiretso ito nang biglang sumalpok dito ang umaharurot na multicab. Sa lakas ng impact, tumagilid ang jeep. Sa isang anggulo ng CCTV, makikitang agad bumaba ang lalaking nakasabit sa multicab. Tumakbo sa kanto ng intersection, umupo at tila namimilipit sa sakit. Ang siyam na iba pang sakay agad ding bumaba sa multicab. Habang lumabas naman sa bintana ng nakatagilid na jeep ang 8 pasahero nito. Inalalayan din sila ng mga motoristang nakakita sa banggaan. Lahat ng mga pasahero nagtamo ng mga sugat at pasa sa katawan. Nilapatan naman sila ng lunas ng rumisponding ambulansya. Saktong napadaan din kami sa lugar. Lumabas sa investigasyon, parehong nagmamadali ang 2 driver. Ang driver ng multicab, nag-beating the red light. Habang ang isa naman, 2 seconds pa lang bago mag-green light ay umandar na. Kapit na lagay mo red, pero malapit na talagang mag-red. Kaya nga nakatawid pa ako noon. Orange na yon, papunta na sa red. Galing ako doon. Pagdating ko dyan ay huminto na. Kaya huminto rin ako. Tapos, nang mag-go umabante ako. Pinag-aaralan ngayon kung magsasampa ng kaso ang mga biktimang pasahero laban sa 2 tsuper. Sa Cebu City pa rin, naglalakad ang grupo ng kabataan sa tabing kalsada sa isang highway ng Barrio Luz madaling araw kahapon. Kita na mabilis ang takbo ng modern jeepney, kaya nabundol nito ang isa sa grupo.
Napahandusay ang 14 anyos na biktima. Agad siyang nilapitan ng mga tao at tiningnan ang pulso. Dinala pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Kinilala ang 28 anyos na driver ng jeep na si Junel. Maharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Rua, News 5, Visayas. Inaresto sa Pasay City ang 2 Japanese national na wanted sa kanilang bansa. Ayon sa Bureau of Immigration, may warrant of arrest ang 2 sa Japan dahil sa kanilang financial scam operation at pagpapanggap bilang mga pulis. Lumalabas din na overstaying na rito ang mga pugante na dumating sa bansa noon pang Enero. Nasa kustodiya na ng Immigration Bureau ang 2 at mahaharap sa deportation. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, panibagong chance at singing para sa Pinay singer na si Cristel Herrera ang makapasok sa Britain's Got Talent. Dahil bago po yan, kwento po ni Cristel sa News 5, muntika na niyang talikuran ang pagkanta. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. Isa lang ang Britain's Got Talent sa maraming singing contest na sinalihan ni Cristel Herrera, ang Pinay na laking Quiapo sa Maynila. Nang makapangasawa, sa United Kingdom na nanirahan si Cristel. And for 6 years now, doon na rin niya ipinagpatuloy ang pagiging performer at theater actress. Pero dumating daw sa puntong gusto na ni Cristel na huminto sa pagkanta. Hanggang sa tawagan siya for BGT auditions. Muntik na nga raw siyang hindi makakanta dahil nawalan siya ng boses. That's my 3rd audition for BGT. And I got rejected before. I'm listing stuff of what I can do. Kasi I'm planning to quit singing. And then BGT came. And then I was like, okay, I'll try it one last time. And lo and behold, naka 4 yeses pa nga si Cristel. At ang kanyang audition piece na Run to You ni Whitney Houston, hindi raw niya naisip na magiging viral. Pinangarap ko lang ito dati. hindi ko inisip na mangyayari. Nakikita ko yung video, pero hindi siya nagsisink in sa akin like, it's me. Kung may mga pumuri, may ilan ding namang napatanong kung bakit hindi sinabi ni Cristel sa auditions na siya ay Pinay. During that audition, napakadaming nangyari. Sobrang haba ng araw, and hindi lahat pwedeng isama sa edit. Sobrang proud ako maging Filipino. Like, sa mga nakatrabaho ko, alam nila na super proud ako maging Filipino. Hindi man niya nasungkit ang Golden Buzzer, masaya si Cristel na dalawa sila ni Matty Hunyosa na magre-represent sa Pilipinas sa BGT stage. To be able to be there with the Filipino, with the same wittiness and then culture. I mean, I will be honored if I'll do the live shows with Matty. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Pagkatapos ng 3 taon, muling nagbalik si Pinay tennis sensation Alex Ayala sa Rafa Nadal Academy para mag-ensayo. Sa Instagram post ng Academy, makikitang locked in sa clay courts ang ating pambato. Yan ay parte ng kanyang preparations para sa WTA Italian Open na magsisimula na sa Lunes. Matatanda ang graduate si Ayala sa Academy noong 2023 bilang scholar ng Spanish tennis legend na si Rafael Nadal. Susunod, content creator pinalagan ang umatake sa kanya sa loob ng kanyang apartment. Tinangka pa siyang halayin. Nurse sa isang ospital, bakit kinuyog? At labanan ng mga malalakas. Volleyball stars nagpakitang gila sa PBL All-Star ngayong araw.
Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sugatan ng isang babaeng content creator matapos siyang atakihin at subukang gahasain sa loob ng inuupahang apartment sa Mandaluyong. Nakapasok daw ang suspect sa bintana ng banyo ng biktima. Nasa Frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Kayla Makantan. Naghihilom ng mga sugat sa katawan, pero hindi raw ang trauma para sa streamer at content creator na si Pufling. Yan ay matapos pasukin ng isang lalaki ang kanyang inuupahang apartment unit. Kuwento niya, March 22 ng gabi, matutulog na sana siya nang makarinig ng kaluskos sa banyo. May nakapasok na palang lalaki sa bintana ng CR. Nakita sa CCTV, around 8 p.m. nandun na siya. Tapos dumaan siya through the fire exit, 4th floor. Inakyat niya, may ladder kasi yun, and then doon niya natsempuhan yung bathroom window. Sumigaw si Pufling para humingi ng tulong. Pinagsusuntok naman siya ng suspect at pinagtangka ang pagsamantalahan. Sinasabi niya, tumahimik ako, ganon. Na wag na ako manlaban. Pero nanlaban daw si Pufling hanggang may sumaklolo ng mga kapitbahay. Nagkaroon ako ng fracture sa ilong. Actually, hanggang ngayon, hindi ako nakakahinga sa left nostril ko. Tapos sobrang daming pasa. Kung nag-blackout ako noon, katapusan ko na siguro yun. Nasa kota din ng suspect na tinangkapang tumakas. Napagalamang dati ng may kasong lalaki dahil sa kaparehong krimen. Na-dismiss lang yung case niya before kasi hindi na lumaban yung complainant. Kaya nga ako, gagawin ko talaga yung best ko para ipagpatuloy yung kaso. Para hindi na siya makalabas, hindi siya makaulo. Himas-rehas na ngayon ang suspect na nahaharap sa kasong attempted rape, robbery at physical injury. Nagbabalita mula sa Frontline. Mobile Journal, Kayla Makantan. Mag-iimbestiga ang Commission on Human Rights sa pagkamatay ng isang inmate sa Cebu City Jail. Sabado nang matagpuang patay sa loob ng kanyang selda ang 37 anyos na si Fernando Prajes. Cardiac arrest ang kanyang kinasawi pero naniniwala ang kanyang pamilya na namatay siya dahil sa torture. Sa autopsy result, nakitang may mga sugat si Prajes na nakukuha sa palo ng paddle tulad ng mga kaso ng hazing. Meron ding nakita mga defensive wounds na posibleng patunay na nagtanggol ito sa kanyang sarili habang binubugbog. Namagarin daw ang scrotum ni Prajes. Ibibigay ang autopsy result sa CHR. Sisilipin naman ng ahensya ang posibleng pananagutan ng mga personnel ng kulungan. Tutulong din sa investigasyon ang NBI. Binuntutan ng barko ng China Coast Guard ang civilian mission ng Atin-Ito Coalition na papuntang Pag-asa Island. Ipinagtaka rin ng grupo kung bakit hindi makalipad ang kanilang mga Chinese brand na drone sa gitna ng misyon. Live mula sa West Philippine Sea, sa Frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, anong naging problema sa mga drone? Cheryl, as of 6:20 p.m. nga no ay nasa 133 nautical miles na tayo sa northwest ng Busuanga Island sa ating patuloy na paglalayag patungo sa Pag-asa Island. No? Pero Cheryl, tila hindi na nga lang territorial water disputes ang inaangkin ng China kundi pati airspace. Hindi makalipad ang dalawang Chinese brand drone ng Atin-Ito Coalition sa dagat patungong Pag-asa Island kaninang tanghali. Ayon sa videographer ng Atin-Ito Coalition na si AJ Ventura, sa loob ng 40 minuto, paulit-ulit na lumabas ang warnings at errors sa naturang mga drone. Gayon din ang requirement na dapat umanong i-register ang mga ito sa Civil Aviation Authority of China o CAAC. Nagtataka ang koalisyon dahil 137 nautical miles mula sa katubigan ng Mindoro
o pasok na pasok sa exclusive economic zone at airspace ng Pilipinas ang lugar kung saan ito sinubukang paliparin. Lumabas din umano ang firmware updates ng drone na ka-update lamang ilang araw bago ang paglalayag. Kaya ganoon na lamang ang kanyang pagkadismaya dahil bigo ang grupo na dokumento ang bahagi ng ika-4 na civilian mission papunta sa Pag-asa Island ng Atenito Coalition. What I feel is parang nagiging dayuhan tayo sa sarili nating bansa because why do we need to register our drone to their CAAC when in fact our drones are already registered to in our country. So and nasa Pilipinas pa naman tayo, bakit natin kailangan i-register sa kanila? Samantala, ipinagdiwang ang araw ng mga manggagawa o Labor Day sa pagpapatuloy ng civilian mission. Binigyang pugay ang mga mangingisda ng West Philippine Sea, frontline workers at mga tripulante ng MV Kapitan Felix Oca na barkong sinasakyan patungo sa Pag-asa Island. Pero habang ipinagdiriwang ang payak na selebrasyon ay walang humpay ang pagbuntot ng isang China Coast Guard vessel na may bound number 3103 mula pa alas 7:20 ng umaga. May layo lamang itong 3.2 nautical miles mula sa MV Kapitan Felix Oca na nagsisilbing barko patungo sa West Philippine Sea. Sa ating pananaliksik ay may history na ang CCG Vessel 3103 ng agresyon gaya ng paggamit ng long-range acoustic device o sonic blaster, isang high decibel device na posibleng magdulot ng pinsala sa pagdinig na ginamit na nga sa ating Philippine Coast Guard noong Enero 2025. Hindi na nila ikinagulat ng Atenito Coalition ang pagsulpot ng presensya ng naturang Chinese vessel, pero ikinabahala nila ang lapit at bilis ng pagsulpot nito. Talagang malapit at ang medyo nakakabahala, 60 nautical miles away pa lang po tayo west of Mindoro. So ibig sabihin well within our exclusive economic zone ay ine-escort na tayo ng Chinese Coast Guard. Cheryl, bukas, Sabado ng hapon ay inaasahan na darating nga tayo doon sa Pag-asa Island, pero habang tayo ay papalipit sa ating destinasyon nga ay inaasahan na baka daw mas marami pa na mga Chinese vessels ang tayo ay makasalubong. At Cheryl, sinubukan natin hingan ng panayam at ng panig itong Chinese Embassy kung saan nga sinabi nito na ilang beses na daw nagsagawa ng mga provocative activities ang Atenito Coalition sa West Philippine Sea sa ngalan ng pagtatanggol daw sa ating soberanya, pero paulit-ulit daw ito na nabigo at ayon sa China ipagtatanggol at poprotektahan lamang daw nito ang kanilang nasasakupan. Pero Cheryl, paglilinaw ng Atenito Coalition, hindi sila naglalayag patungo sa West Philippine Sea para magpa-water cannon o mag-trigger ng mga Chinese vessels. Ayan lamang daw ay para magbigay ng alalay sa ating mga kapatid sa Pag-asa Island na kasama rin sa mga apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Cheryl. So Arles, dito sa nangyaring hindi paggana ng Chinese brand na mga drone, ano na ang gagawing aksyon ng coalition dito? Kanina, Cheryl, ay inaasahan natin kung paliliparin pa nga ba nila ito, pero hindi natin nakita na pinalift nila ito at kinuhanan itong ating paglalayag nga patungo sa West Philippine Sea. Hindi rin nila in-update, Cheryl, yung firmware updates na requirement nga at higit lalo yung pag-update at pag-register nito sa CAAC o yung Civil Aviation Administration ng China, dahil easy pa rin daw ito ng Pilipinas. So Cheryl, wala munang drone na magagamit ang koalisyon, pero inaasahan na pagdating doon sa Pag-asa Island ay may magagamit na extra drone na hindi naman produced sa China. Kanina, Cheryl, ay nakita rin natin yung foreign media na ating kasama dito na nagpalipad ng brand ng drone, pero nakalipad ito. Pero yung drone na ito, Cheryl, ay rehistrado sa Australia. Kaya ang kanilang pangamba nga bakit hindi makalipad ang mga drone natin sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Yan muna ang latest. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos. All out na ang volleyball action para sa All-Star Games na ginaganap sa Candon City, Ilocos Sur. Kani-kanina lang nagharap na ang pinakamahuhusay na players sa men's volleyball sa Spikers Turf All-Star. Nagwagi ang team power in 4 sets. Stand out si Noel Campton ng Criss Cross King Crunchers at nagwagi ng All-Star MVP Award.
Ang PVL Stars naman nagpakitang gilas na rin sa mga challenge bago ang face-off ng Team Heart and Team Hustle. Star-studded ang parehong squad ng pinagsama-samang fan favorite na veterans at rising stars. Bago ang lahat ng yan, nagkulitan ng ilang PVL stars sa mga interaction kahapon. Kumasa sila sa challenge na gumawa ng star gamit ang hair tie. May ibang nahirapan pero easy lang yan para kay All-Filipino Rookie of the Conference na si Bella Belen. Opisyal nang inanunsyo ng Olympic Council of Asia na ang Pilipinas ang magiging host para sa 2028 Asian Beach Games. Sa closing ceremony ng 6th Beach Asian Games sa China, winagayway ng Philippine Olympic Committee ang flag ng komisyon bilang pagtanggap sa hosting privileges nito. Natapos naman ang ating kampanya sa China ngayong taon sa 5th place na may 3 gold, 4 na silver at 2 bronze medals. Susunod na gaganapin ang naturang event sa Cebu. Susunod, lalaking napadaan lang at nakitagay, pinatay ng kainuman niya sa Northern Samar. At nurse, binugbog ng isang tatay na nagalit dahil di raw ginagamot ang kanyang anak. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinatay ang isang lalaking nakitagay sa inuman sa Lawang, Northern Samar. Base sa investigasyon, tumambay sa parisan ang magbabarkadang nagpababa ng amats. Nang mahimasmasan sila, abay nag-round 2 sila ng inuman. Merong isang lalaking napadaan lang at niyayang tumagay. Makalipas ang ilang saglit, sinaksak ang nakisali sa inuman. Mortal pala niyang kaaway ang isa sa mga magbabarkada at dead on arrival sa ospital ang biktima. Nakakulong naman ang suspect at maharap siya sa kasong murder. Nasawi ang isang mag-asawa matapos tumagilid ang sinasakyan nilang truck sa Molave, Zamboanga del Sur. Dumausdos ang truck habang binabagtas ang pakurbadang bahagi ng kalsada sa barangay Bagong Argao. Makikita rin sa video na tumama pa ito sa isang puno. Ligtas naman ang pahinante ng truck. Patuloy pa yang inimbestigahan ng mga otoridad. Sa NBA playoffs, tinambakan ng New York Knicks ang Atlanta Hawks ng 51 points sa Game 6. Sa kanilang tapatan, ni-lockdown agad ang kupunan ng Hawks. Nagtala ang Atlanta ng 19 turnovers at umabot pa nga sa 61 points ang pinakamalaking lamang ng New York. Ang final score, 140-89. Pinamunuan ni OG Anunoby ang laban na may 29 points at 7 rebounds. Aabante na ang Knicks sa second round kung saan susunod nilang makakaharap ang mananalo sa Game 7 ng Boston Celtics at Philadelphia 76ers. At yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Tan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, patok na patok ngayon na fitness activity ang larong pickleball para sa maraming Pinoy. Kabilang na nga po ang ilang celebrity. Gaya ng former Sex Bomb member na si Izzy Trazona. Bukod sa exercise, stress reliever niya rin ang paglalaro. Bonding activity na rin daw nila ito ng asawa niyang si Alvin Aragon. Para naman kay Diana Zubiri, nakatulong ang paglalaro ng pickleball para makapagbawas ng timbang. Natulungan din daw siya ng laro para mabawasan ang kanyang pagiging introvert at ma-improve pa ang kanyang social skills. Kakaibang dog show ang dinarayo sa Germany. Imbes kasi nasa stadium, sa isang gallery sa Berlin sila mapapanood. At ang mga bidang aso, kamukha ng mga sikat. Narito ang Frontline Report.
Ang mga aso ang tinaguriang man's best friend. Pero payag ka ba kung ang pet dog mo ay isang robot? At kabuka ni North Korean Supreme Leader Kim Jong-un? O kaya ni Facebook founder Mark Zuckerberg? Ang mga robot dog na yan ang paandar sa isang exhibit sa Berlin, Germany entitled Regular Animals. Bawat robot dog ay may ulong hulmang-hulma ang ilang kilalang personalidad, tulad na lang din ng tech billionaires na sina Elon Musk at Jeff Bezos. May robot dog din ang mga artist gaya nila Pablo Picasso at Andy Warhol. Di sila tumatakbo at tumatahol na parang mga totoong aso, pero kaya nilang kumuha ng mga litrato at ilabas, i-print ang mga ito. May style pa nga. The Picasso one poops out pictures that look like Picasso. The Warhol one poops out pictures that look like a Warhol screen print. Ang galing! Pero hindi lang yan para magpabida. May mas malalim pa raw na mensahe na gustong iparating ang artist sa mga robot dog na yan. And the idea behind it is, in the past, our view of the world was influenced by artists. The way Picasso painted changed how we saw the world. Now, our view of the world is influenced by tech billionaires who control algorithms that decide what we see and what we don't see. Dagdag pa ng artist, dahil na rin sa advances sa artificial intelligence o AI at robotics, ang mga itinuturing na kakaiba ngayon, posibleng maging karaniwan na lang yan sa mga susunod na taon. O di ba ang lupit? Ready ka na bang magkaroon ng ganyang pet? Nagbabalita mula sa Frontline. Faye Tobias, News 5. Susunod, tatay na nagalit dahil hindi raw agad ginamot ang na-ospital na anak ng bugbog ng nurse. Surfer, ano kaya ang sinapit matapos habulin ng pating? At sa ating K-alaman ngayong Labor Day, tampok ang mga naging ambag ng mga manggagawang idinaan sa rally ang mga panawagan. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Galit na galit kaya nanakit ng nurse ang isang tatay sa Palestine. Hindi raw kasi inasikaso ang kanyang anak na may sakit. Narito ang Frontline report. Sa CCTV video na ito, makikita ang isang nurse na may kausap sa kanyang cellphone. Maya-maya pa, natumba na ang isang lamesa at lumabas sa frame ang isa pang lalaking nurse na tinulak. Ang lalaking ito, kitang sinisipa at hinahampas pa ang nurse na napahiga na pala sa sahig. Pilit naman siyang inawat ng nurse na may kausap pa rin sa telepono. Pero ang kawawang nurse, hindi naman tinigilang sipain ng isa pang lalaki. Nang saglit na nawala sa frame ang dalawang nanakit sa kanya, agad tumayo ang nurse at tumakbo papasok sa isang kwarto. Hindi rin nagtagal, bumalik ang mga nanuntok. Pero pininterya na nila ang nurse na umaawat kanina. Pinagahampas din siya. Makikita ring lumabas ulit ang binugbog na nurse at tumakbo naman sa isa pang kwarto. Pero hinabol pa rin siya. Nadamay na rin ang iba pang umaawat lang. Ayon sa investigasyon, una nang dinala ng nagalit na ama sa ospital ang anak niyang may sakit. Pero agad din daw inilabas ng ama ang kanyang anak sa ospital kahit wala pang clearance mula sa mga doktor. Nang bumalik naman ito, inabisuhan na siya ng mga staff na humanap ng ibang ospital dahil wala pang espesyalistang titingin sa kanyang anak. Dito na nagalit ang lalaki at ilang pang kaanak nito, kaya sinugod at binugbog nila ang mga nurse. Sa isang pahayag, mariing kinundina ng ospital ang pangyayari at sinabing nagtamo ng serious injury ang mga nurse. May tuturing din daw na krimen ang ginawa ng pamilya. Pero hindi malinaw sa pahayag ng ospital kung magsasampa sila ng kaso laban sa mga nambugbog. Nagbabalita mula sa Frontline, Malu Echevarria, News 5. Sa pulsa video ang paghabol ng pating sa isang surfer sa Southern California. What? Yeah!
fall! Don't fall! Oh my God, California! Bigla na lang sumulpot ang pating sa kalagitnaan ng surfing session ng magkaibigan at kita pa nga ang shark's fin. Ayon sa uploader, 10 minutong hinabol ng pating ang kanyang kaibigan. Natakot na nga raw sila dahil tila desidido ito sa paghahabol. Pero sa huli, kusa silang tinantanan ng pating. Wala naman nasaktan. Kilala ang Southern California Beach sa malaking populasyon ng mga pating. Ayon sa eksperto, mas dumami ang shark sighting dahil sa pabago-bagong panahon. Mga kapatid, May 1 na naman. Hindi lang po ito long weekend ha, araw po ito ng paggawa, kaya naman Happy Labor Day po sa ating lahat. Habang ang iba ay naka-leave at nasa beach, sa kalsada naman, dagsa ang mga manggagawa. Bit-bit ang placard at sumisigaw ng sahod itaas. Pero quick trivia, saan ba ito nagsimula? Flashback po tayo sa Chicago noong 1886. Hindi pa uso ang 8-hour workday noon. So parang OT o overtime every day. At ang matindi pa, abay no pay. Kaya sabi ng workers, no way, sabay walk out. Nauwi po yan sa gulo na tinawag na Haymarket Affair. Plot twist, iyon ang nagsimula ng global labor movement. Fast forward sa taong 1889, may pamiting ang Second International. Diyan po napagdesisyonan na gawing Mayo 1 ang araw ng mga manggagawa. Sa Pilipinas naman, taong 1903 ang OG o original na Rally Vibes. Pinangunahan ng Union Obrera Demokratika. Libo-libo ang nagmarcha sa Maynila. Dinedemand po nila ang patas na sweldo at maayos na trabaho. Sounds familiar ba? Kasi hanggang ngayon, issue pa rin po natin yan. Pero syempre, meron dyan na ayaw sa mga nagrarally. Mga kapatid, yung 8-hour workday, yung benepisyo natin, pati yung pahinga tuwing weekday, hindi po natin yan nakuha ng libre. Ipinaglaban po yan. Kaya ang mga rally ngayong araw, hindi yan po ingay lang. Bahagi po yan ng ating kasaysayan. Kaya sa lahat ng manggagawa, tandaan po natin na tayo ang bumubuhay sa ekonomiya. Na gaya ng K Alaman, tayo ay K Yamanan. K? Okay. Susunod! Halos 300,000 trabaho binuksan ngayong Labor Day. At Matteo Guricelli pumasok na sa dokumentarista era. Ang kanyang unang kwento, silipin. Yan natiba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Napadpad ang isang patay na balyena sa dalampasigan ng Biga, Catanduanes. Naaagnas na ang sperm whale na nakita sa barangay Botohonan. Hindi pa malaman ang sanhi ng pagkamatay ng hayop. May sinasagawa ng operasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR para sa maayos na disposal ng balyena. Nakikipag-ugnayan din sa lokal na pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Trabaho ang hanap ng mga fresh graduate, lalo na ngayong ramdam daw nila ang taas presyo sa petrolyo at mga bilihin. Marami ang dumagsa sa job fair ng DOLE. Yun nga lang, hindi raw tugma ang skills sa trabahong available. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Bit-bit ang resume, baon ang pag-asa. Dumagsa ang mga naghahanap ng trabaho sa Labor Day Job Fair ng DOLE sa Pasay. May mga fresh grads na diretsyo from probinsya, ready sumabak sa real world. Isa na dyan si Tresha Ventulan, IT grad na gusto nang makatulong sa pamilya. Ang tatay niya ay TNVS driver, kaya ramdam nila ang taas ng gas at bilihin. Siyempre po nahihirapan na din po sila ngayon. Bakit? Sa taas po ng mga bilihin, din po
Siyempre po sa pagtaas po ng gasolina po, madami na pong kailangan bayaran sa bahay. Ganyan din si JM De La Cruz na ayaw na raw umasa sa magulang. Hirap ng buhay eh. Ang mahal ng gasolina. Tsaka ang mahal ng bilihin. Tsaka ang mahal ng gamot. Nakakaya naman pag-aasa lang sa magulang. Sa buong bansa, mayroong 94 job fair sites, halos 3,000 employers at nasa 280,000 job vacancies, local at abroad. Merong mga naha-hire on the spot, gaya ni Jean Dairo, saktong kapapanganak lang ng kanyang misis. Ako lang po yung naasahan ngayon sa bahay. May mga bills pong kailangan din bayarin, lalo na mataas na po yung mga bilhin. Ayan, gawa na rin po ng crisis ngayon. Kailangan na po kagad maghanap ng trabaho talaga. Ayon sa DOLE, in demand ngayon ang industriya ng manufacturing, construction, BPO, retail at food services. Kaya naman, naungunang trabaho ang production workers, clerks, sales, call center, service crew at barista. Tip ng DOLE sa mga mag-a-apply. Pag sila'y makikilahok sa ating job fairs, of course, maganda magprepara ng kanilang mga updated resume. Yung mga skills malagay doon para mapakita at matapat sa mga hinahanap ng ating mga namumuhunan na naghahanap ng trabaho. Ayon naman sa Job Street, problema ang hindi match na skill sa trabahong available. Now, what this means for Filipinos is that it is a strong call to upskill and reskill in order to keep up with the ever-evolving needs and demands that businesses have, especially in a very digital world. Samantala, nire-review na ng NCR Wage Board ang hiling na 200 hanggang 800 pesos na dagdag sa sahod. At binabantayan din ang epekto ng Middle East tension sa trabaho. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sakto ang long weekend para makapag-swimming lalo't napakainit ang panahon. Pero kung ang iniisip ninyo ay ang budget, heto ang isang resort sa Laguna na kayang-kaya ng bulsa. Live mula sa Calamba, Laguna, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Alexis Ebue. O Alexis, saan ba yan banda? Cheryl, dahil nga Labor Day holiday ngayon at long weekend, talaga namang sinamantala ng ating mga ilang kapatid na makapag-relax muna. At isa nga sa mga dinayong pasyalan dito sa Laguna ay isang resort na talaga namang budget-friendly. Grupo-grupo ng mga magkakamag-anak at magkakaibigan na dumagsa sa isang kilalang resort sa Barangay Pansol dito sa Calamba, Laguna. Paano naman kasi, sa halagang less than 100 pesos na entrance fee, only na ang pool time with big slides pa. Tanong mo rin ang Mount Makiling mula rito, kaya sakto lang ang temperatura ng tubig. Hot spring kasi, masakit tuhod ko. Gusto ko ditong babad yung tuhod ko. Ang parish priest naman na si Father JJ Bautista na mula pang Taguig City, natuwa sa swak sa budget na pasyalan. So ano man yung tension na naramdaman, nare-relax ito. Bagamat maraming guests ngayon, hindi raw sila laging fully booked gaya noon. It has gone through so much po and talagang naging resilient din po yung resort. Well, compared to the last year po because during na rin po siguro sa hike ng fuel and at the same time ng mga bilihin. So there's a difference po. Gayunman, steady pa rin daw sila sa presyong abot kaya ng masa. Makatulong man lang para sa ating mga kapatid na makapag-relax nang hindi na-stress ang wallet. Dahil nga long weekend at maraming nag-quick getaway, pansin nyo sa aking likuran ay talaga namang namumuo ang trapiko. Dito yan sa National Highway sa Barangay Pansol sa Calamba City sa Laguna. Ayon din sa mga residente na nakausap natin dito, normal na daw ang ganitong trapiko. Dahil pag weekend, talaga namang ito yung sitwasyon na makikita nila. Pero dahil nga ngayon ay holiday, mas malala lang ang trapiko. Para naman sa ating mga kapatid na nagbabalak pumunta dito sa Pansol, ay nako po, advice ko lang sa inyo ha, na agahan ang pag-alis sa inyong mga lugar para iwas sa traffic at sa stress, para maging happy din ang long weekend nyo. Balik sa inyo, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Alexis Ebue. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, pumasok na nga sa kanyang dokumentarista era si Mateo Gudicelli.
Ngayong Hunyo, abangan po natin si Mateo sa documentary show na Patriots sa One News. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Mga kapatid, Mateo Guricelli po ito. 6 years mula ng kanyang military journey. Ibabahagi ni 2nd Lieutenant Mateo Guricelli ang inspiring stories ng kanyang mga kabaro sa Armed Forces of the Philippines. Sila at ang kanilang kwento ang main character sa One News documentary na Patriots. Mga kwento ng valor, ng kwento ng service, dedication, family. Bakit naging sundalo isang sundalo? Bakit nila ginagawa ang ginagawa nila? At maging malawak ang mga pag-iisipan ng ating mga kababayan dahil hindi lang po ito war stories. Meaning, hindi lang ito bakbakan sa battlefield. Iba't ibang klaseng serbisyo na ginagawa ng ating mga sundalong Pilipino. Layon din ni Mateo na maging mas positibo ang pananaw ng mga manonood sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Sundalong Pilipino is world-class. Maybe we might not have yet the world-class equipment or hardware, but we have the world-class soldier. Pero bago ang seryosong usapan sa Patriots, binisita muna ni Mateo ang mga dabarkads natin sa Itbulaga. Nakipaghulaan na ng edad at may pa-demo pa nga ng headstand. Nabuking tuloy ang sikreto ni Dabarkads iyan. Eto, tataas to. O, tayo ka mo. Abangan ng Patriots, hosted by our new kapatid, 2nd Lieutenant Mateo Guricelli, this June sa One News at 1PH. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Eto pa nga, mga kapatid, mas mag-iinit po ang inyong panonood gabi-gabi dahil sa papremyo. Simula nga po ngayong May 4 hanggang June 5, may tsansa po kayong manalo sa Kapatid, Manood at Manalo Viewer Promo ng TV5. Panoorin nyo lang po ang Todo Max Primetime shows na A Secret in Prague at My Best Friend Eman. Iscan lang ang lalabas na QR code para makasali for a chance to win up to 500,000 pesos. Kaya kapatid, manood at manalo simula ngayong May 4. At yan nga po ang ating mga showbiz updates at kay Alaman ngayong unang araw ng Mayo. Happy weekend mga kapatid. Ako po si Jeremy Wrightson. Long Sali na weekend tayo. sila. Sasali ako dyan. Oo. Uy, pero ang ganda. Nakakatuwa kaya wag po kayong bibitaw ngayon dahil susunod na ang Secret in Prague. Napaka feel good na series. Yes, May 4 Enjoy simula ko. nung promo natin. Sa Monday, Sa mga Monday, kapatid. Abangan nyo kami sa Monday dito po sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.